Salamat sa Panginoon. Muli po isang mapagpalang gabi, payapa at patuloy na biyaya ng Diyos na ating tamuhin sa gabi pong ito. Ang kalakasan, pag-iingat, pagpapahinuhod, pagpapatawad ng Diyos sa atin at pagtugon sa ating mga panalangin. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Muli pong sumasa inyong mga minamahal ang live na pagbubulay ng salita ng Diyos. Sa layunin po upang ihayag ang kanyang banal na kalooban. At hindi lamang yon ay upang ibahagi na rin sa bawat isa ang napakagandang layunin na nais ng Panginoon sa tao. Una ay ang tao po mailigtas mula sa lahat ng uri ng kapahamakan. Bigyan natin muli ng pagkakataon o bigyan natin pagkakataon na sa pagkakataong ito ay mulayin natin yung hindi na tapos na ating tinalakay noong isang gabi, mga kababayan, tungkol doon sa kaligtasan. At kung ang binulay natin ay yung elemento ng panahon, ay kung saan tayo saan tayo ililigtas. At yung pangalawa ay kailan nagmula itong tinawag na kaligtasan na tinanggap. Kailan natin tinanggap? Salamat sa Panginoon. Ngayon naman ay bigyan naman po nating daan ay yung sa pagpapatuloy. Ito po yung sa kasalukuyan nating pamumuhay matapos nating tamuhin ang biyaya ng Diyos. Sa pagpapatuloy, ito po ang ating patuloy na bulayin. Sapagkat napakahalaga po na ating patuloy yung bagay na nasimulan, at hindi lamang yon upang huwag maiwala, huwag masayang, upang mapanatili yung kalagayan ng tao, ng kalagayan natin na nasa kalagayang ligtas pa rin. Sa makatuwid, yung nasa patuloy o nasa kalagayan na nabubuhay sa kalagayang siya ay ligtas. Ngayon, ito po ay sa ating buhay sa araw-araw, sa ating pagpapatuloy ng ating paglakad, ng ating pagsabuhay habang hinihintay natin ang ating Panginoon. Batay po sa salita ng Diyos, ay nais ko munang basahin at tunghayan ang nilalaman ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Tito, 3 talata po ay 5. Basahin po natin ang Tito sa 3, Kabanatang 3, at ang versikulo po ay talatang 5. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang kabutihan ay binigyan ng pagkakataong makapaglingkod muli o patuloy na mapaglingkuran ang ating Panginoon. Saglit lang po. Ayan. Tito sa 3 talata po ay 5. Na hindi dahil
na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili. Yon. Yung ating sariling pananaw o sarili nating mga kaparaanan na doon ibinabase yung kaligtasan, mga minamahal, mga kabayan. Hindi yun doon. Hindi sa ating sariling diskarte o sa ating inaakalang matuwid. Kaya tayo ay sinabi rito, iniligtas, kundi ayon sa kanyang kaawaan. Ang Diyos kasi ay maawain, mahabagin. Ano po? Sana ganun din po ang tao, no? Mahabagin or tayo maawain. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yun. Kaya mapapansin natin, mga minamahal, yung tinalakay natin isang gabi ay saan tayo iniligtas o saan tayo ililigtas. At pag-alaman po natin ay dahil ang tao ay nangagkasala. At ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo iniligtas doon sa pamamagitan ng kanyang kaawaan. Tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. At nang tayo po ay mapatawad, dumarating po ang biyaya na tayo ay wala na roon sa kapahamakan. Wala na tayo doon sa tinatawag na kahatulan na nasa kamatayan. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ng buhay na hindi doon sa kapahamakan, kundi ayon sa kanyang minagaling, sa kanyang biyaya, sa kanyang kaawaan, sa kanyang kahabagan. Tingnan niyo po. Kaya napakabuti ng Diyos, ano? Ngayon sa pagpapatuloy, hindi po sapat na hanggang simula lang po tayo. Hanggat tayo po ay nabubuhay, hanggat tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang gawin ang mga bagay na ipinagagawa niya, ito po ay napakahalaga na siyang magiging buhay ng tao sa araw-araw. Kung paano po natin tinanggap biyaya ng Diyos ay dapat sa ating buhay sa araw-araw, sa pagpapatuloy, ay mamumuhay tayo ayon sa kanyang ebanghelyo, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang mga utos. Kaya nga, ang gusto ng Diyos sa atin ay hindi magpapatuloy doon sa kasamaan na naging buhay natin nung unang panahon. Yon. Sabi nga sa aklat ng
Korinto 15 talata po ay 1. Dahil nagsimula tayo doon sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya ng salita ng Panginoon. Dito naman sa aklat ng Korinto sa 15, ang sabi rito, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo. Sa inyo'y aking ipinangaral. Na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matiyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsipanampalataya ng walang kabuluhan. Kaya, sa pagpapatuloy, hindi tayo pwedeng tutunganga lang. Hindi natin pwedeng hahayaan na lang kung ano yung magawa natin. Hahayaan na lang kung ano yung direksyon natin, kung ano yung mapagpasyahan natin, kung ano yung gustuhin natin, kung ano yung kasiyahan natin. Hindi po. Natural, sabi sa aklat ng Efeso 2 talata po ay 10, na ang sabi ron, sapagkat kayo'y kanyang gawa. Ano po? Tayo'y gawa ng Panginoon. Gawa na tayo ng Panginoon. At meron din tayong gagawin. Sabi ron, na inihanda ng Diyos na siya nating lakaran. Alin yon? Yung mabubuting gawa. Yon. At yung mabubuting gawa na binabanggit diyan, yan po yung mga utos ng Diyos. Sa aklat ng Roma 7 talatang 12. Kaya gagawa ka ng mabuti. Ano po? Susundin mo ang utos ng Diyos. Mamumuhay ka na mapanatili mo. Sikapin mong mapapanatili mo. Ano po? Yung ikinaabot sa iyo ng Panginoon. Kung papaano tayo binigyan ng pagkakataon upang mamuhay hindi sa dati, kundi sa panibagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya tayo nagsisikap na manatili sa kaniyang Ebanghelyo. Kaya ang paalala sa atin, ipinaalam sa atin, sabi rito'y, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, di yung mga taong nagkaroon na ng ugnayan sa Panginoon. Mga kapatid, ano po, sila yung mga taong nagkamit ng biyaya ng Diyos na sila ay mapatawad ng mga kasalanan. Sila yung mga taong merong panibagong buhay na hindi sa dating buhay na makasalanan, sapagkat nilinis na sila ng Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy, ay ang sabi rito, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Mananatili ka, ano ibig sabihin? Mananatili kang manghawak. Mananatili kang
sumunod kung ano yung ebanghelyo na ipinangaral sa atin. Ano po? Pero mag-ingat din po. Kasi meron pong tinatawag na ibang ebanghelyo. Hindi yun ang tinukoy na panghahawakan. Kundi ang panghahawakan natin, iyong evanghelyong tinanggap ng mga apostol mula kay Kristo, na siya naman nating pananatilihan. At yung salitang sinasabi rito na pananatilihan, nasa pamamagitan naman nito eh. Tingnan nyo kung mananatili. Pero kung hindi mananatili, mga minamahal, hindi yun ang sinasabi sa talatang 2. Dahil kailangan munang mangyari na yung ebanghelyo, mga kababayan, mga minamahal, mga kapatid, na yung evanghelyong ipinangaral sa inyo, sa atin, na ating tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan. Ayun. May pag-iingat Matiyaga ninyong iingatan. Iingatan mo siya. Hindi mo siya pababayaan. Hindi yung iniisip o inaakala ng tao na natanggap na niya yung biyaya ng Diyos. So, ano pa nga bang gagawin niya? Mayroon na siya. Tinanggap na niya. Mawawala pa ba sa kanya? Yon. Kaya mayroong nagsasabi, ang kaligtasan na hindi mawawala. Sa isang banda, ang kaligtasan hanggat may Diyos, hindi naman nawawala ang Diyos Hindi nawawala ang kaligtasan. Pero, sa tao, sa tao, doon sa tao, mga minamahal, doon sa tao, ang ating pinupunto. Sa kanya ba na nagsasabing ligtas, matatawag bang ligtas ang isang tao na maratna ng Panginoon na hindi siya nagpapatuloy sa ebanghelyo? Masasabi ba matatawag bang ligtas ang isang tao na pagkatapos niyang tanggapin ay wala na siyang gagawin? Pagkatapos niyang tanggapin, wala na siyang iintindihin. Meron Meron tayong pagpapatuloy, hindi puro simula. Natatandaan niyo yung sinabi natin nakaraan? Hindi po puro simula ang kaligtasan. Meron tayong pagpapatuloy, yung pagpapatuloy natin sa buhay, sa araw-araw, yung ating paglakad. Paano ba tayo nabubuhay? Mamumuhay ba tayo ayon sa gusto natin? Kung ano lang yung ating iibigin, kung ano yung naisin natin. Kaya dyan, nakakatakot yung paniniwala na kahit daw gumawa ka ng masama, ligtas ka pa rin. Mali po yun. Hindi po yan paniniwala ng Diyos. At yung iba naman, hindi na raw kailangang sumunod sa utos. Hindi na raw kailangang gumawa ng mabuti dahil hindi raw ligtas doon sa paggawa ng mabuti. Hindi kasi nila naunawaan Hindi nila naunawaan kung bakit kailangang gumawa ng mabuti. Ang totoo noon, mga minamahal, hindi nila sinasabing may gawa. Pero alam nyo, kung inyo pong siya sa atin at suriin, merong gawa tulad ng pagsisisi. Sino kayang tututol na ang pagsisisi ay isang uri na gawa? Yan. Amen? Dahil yung tanong mga kapatid, anong gagawin namin? May gagawin ba? Meron. So ang pagsisisi ay isang uri na gawa na binanggit sa aklat ng Gawa 2:37-38.
Kaya merong gagawin. Ito po, sa pagpapatuloy. Dito na tayo sa pagpapatuloy. Ito na yung buhay natin. Matapos nating tamuhin ang biyaya ng Diyos, ito yung sa pagpapatuloy. Ang pinag-usapan natin dito, yung pagpapatuloy. Wala na bang gagawin? Ayun. Tapos na ba tayo? Parang sinasabi, no? Pahinga ka na ba? Wala ka na bang gagawin? Ano po? Wala ka na bang gagawin? Saan ba tayo nagpapahinga? Nagpapahinga tayo o tumitigil tayo sa paggawa ng masama. Pero sa paggawa ng mabuti, nagpapatuloy tayo. Bakit? Yun nga po yun eh. Yun yung inihanda sa atin ng Diyos na siya nating lakaran. Yung paggawa natin ng mabuti sa araw-araw. Ano po? Maliban na lang yung ipako ka na. Oras na natanggap mo, ipinako ka na sa krus. O ikaw ay namatay na. Aba, hindi ka hahanapan ng Diyos nung sinasabi doon sa aklat ng Efeso, 2 talatang 10, hindi ka hanapan doon, nagagawa ka pa ng mabuti, ipatay ka na eh. Ano po, marami kasi tayo na nakikita na may mga tao na saglit lang din po sila matapos nang matanggap ang Panginoon ay namatay na rin sila. Amen? Mayroon nga tayo dito, no? Nang siya po ay pa siyang magpabautismo, ay namatay na rin. So, anong hahanapin ng Diyos doon? Ano ang paghahanapan pa ba siya ng Diyos? Ba't hindi ka gumawa? Hindi mo pinanatilihan ang Ebanghelyo. Ano ba yung nasa Ebanghelyo? Bakit kailangan mong mananatili? Kasi, dyan sa loob ng Ebanghelyo, nandyan ang kautusan. Ano po? Nandyan ang mga utos ng ating Panginoon na siyang ating sundin. Hindi pwedeng hindi mo susundin yan. Susundin yan. Dahil doon tayo lalakad. Kaya sabi rito, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Ayun, no? Papaano yung matapos mong tinanggap? Dahil sabi rito, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap. So tinanggap na, past tense na po, past tense na. Tinanggap. So nagkaroon na ito ng pagtanggap sa kanilang buhay. Alin yung tinanggap? Yung Ebanghelyo. Nang kanilang tanggapin, anong ginawa nila sa Ebanghelyo? Pinabayaan na lang ba? Hindi ba nila ito sinunod? Ang sabi rito, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral o ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang linaw-linaw po, mga kababayan. Napakalinaw. Sa ating binasa, napakaliwanag na matapos mong tanggapin ay iyong iingatang matyaga o matyaga na ingatan. Sa makatuwid, hindi mo siya pabayaan. Manatili kang mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Yon. Ulitin natin, mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Bakit kaya kailangang banggitin na mamuhay ayon sa Ebanghelyo? Mayroon kasing binanggit sa aklat ng Filipos na ang inyo lamang pamumuhay ang maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, meron pong tao na maaring hindi namumuhay ayon sa Ebanghelyo. Kailangan po sa Ebanghelyo, verse 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat. Saan? Sa Ebanghelyo. Pag hindi na po Ebanghelyo yan, paano tayo maging karapat-dapat sa Ebanghelyo? Maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong
kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yon. Kaya dito, mamumuhay daw ang sabi ayon sa Ebanghelyo, na ang inyong pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ang tanong, paano ba hindi naging karapat-dapat na pamumuhay sa Ebanghelyo? Yung pong maraming mga turo, maraming mga aral na hindi naman binanggit ng Ebanghelyo, kung saan-saan pinupulot yung aral, kung saan-saan kinukuha, saan-saan kinukopya yung mga aral, hindi naman Ebanghelyo. Ano po? Hindi naman Ebanghelyo. Wala nga kayong makakita sa Ebanghelyo ng Panginoon na yung mga nagpagaling ay makikita nyo naman na binibilangan 1, 2, 3, tapos biglang magbubuwalan. Yan ba ay nakikita natin sa Ebanghelyo? Ang maging karapat dapat sa Ebanghelyo, ano po? Yung bang ilang beses tuwing nagtitipon na lang bumabagsak, tapos tatayo, halos wala nang ibang, parang wala na yatang magawa yung mga yun eh. Wala na yata silang magawa para ipakita na sila'y makapangyarihan. O ano bang tawag doon? Diba? Para sabihin nangapuspos sila. Saan naman nyo nabasa sa Ebanghelyo na tanda ng pagkapuspos ng Espiritu Santo ay nabubuwal ka? Ang sabi, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Kung tinanggap natin ang Ebanghelyo, siya naman nating pananatilihan. So, ayun, yan ba yun ay Ebanghelyo? Yun ba ay Ebanghelyo? Amen? Tapos, sa Ebanghelyo, bawal sinungaling. Ano po? Marami po tayong mga ngaral na naririnig. Ano po? Na ang lakas ng loob nila magsinungaling. Kung magsalita, sobra-sobra sila kung magsalita. Kung magbintang sila, ganun na lang, magbintang. Hindi naman lang kilala yung mga taong pinagbibintangan nila. Amen? May mga tao nga na inaakala nila, parang ang tawag nun, ang huhula yata. Dahil may mga tao na parang inaano tayo, parang pinapaboran pagdating sa pamumuhay. So inaakala nila tuloy mga miyembro dito. Ano po? Or mga kasamahan ko sila. Hindi po ko sila mga kasamahan. Siguro nakita lang nila ang pagkakaiba. Kasi yung mga yan naman, may mga isip din po yan eh. Ano po? Marunong din yan magkukumpara. At syempre, yan naman ay hindi rin po yan basta-basta nagpapaloko ng sino mang mga mangangaral. Kaya sila nag-oobserba. Ngayon, kung marinig nyo na sa kanila na parang pabor sila, halimbawa, parang kumakampi sila sa ganitong pastor, di natin masisisi yan. Pero huwag nating isipin agad yan ay mga kasamahan o mga member sa ganitong mayroon dyan, binabanggit ako eh. Pero hindi nila alam. Akala siguro na kasi sa kanila kasi, ang magtatanggol lang sa kanila o ang magpapabor sa kanila, membro nila. Pero hindi po. Talaga po may mga tao talaga na nag-obserba. Sila po ay mga kumikilatis din ng mga pag-uugali. So, dapat talaga ay
magiging isang maging isang kapanipaniwala din kung magsalita. Kasi hindi naman natin kilala yung mga tao eh. Hindi natin sila makakilala. Bakit tayo ay basta na lamang ganito. Mayroong mga nagpaparatang, ganito daw, kaya may aral ng ikapu yan kasi mga matatakaw yan. Kita nyo? Yan pa lamang isang uri ng pagbibintang yan. Di ba? Kasalanan sa Diyos yan. Dahil hindi niyo naman alam ang puso at buhay ng lahat ng tao. Tapos ganyan kayo kung magsalita, hindi ba kayo natatakot? Ang inyo lamang pamumuhay, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Amen? Hindi yung parang alam na alam ha. Alam na alam nila yung ugali, alam na alam nila yung pamumuhay. Ay dahil sa may aral na ganito, may aral na ikapu, ay agad sasabihin, yan, pambuhay kasi ng pastor yun sa kalang pamilya. Diyan pa lang mga minamahal, pinatutunayan natin, hindi talaga ang Diyos ang nasa kanila eh. Kasi kung ang Diyos nasa kanila, hindi sila magsisinungaling. Diba? Kasi, bakit natin sinasabing sila nagsisinungaling? Kasi, yun mismong mga pinaratangan nila, alam nilang hindi totoo. Sila, alam ba nila? Hindi. Basta lang may sumasabi para siguro ay may mga taong kumampi sa kanila, hindi natin alam kung anong layunin nila, para mayroong mga taong maniwala sa kanila na kami yung totoo, kaya manira muna sila. Sa atin, pag nagsasabi tayo ng totoo, sasabihin nila, naninira tayo. Pero sila, pag nagbibintang, sasabihin na sila ang totoo. Baligtad, Baligtad po ang mga ganyan. Yan ang kalakalan sa panahon ngayon. Siraan ng siraan. Pero, bakit po sisiraan? Hindi naman kasi, ibig sabihin ng sisiraan, kasi, maring hindi sira, pero sisiraan. Ano pa ba namang sisirain mo sa isang sira na? Di ba? Paano ba nalalamang sinisiraan ka? Yun bang magsasalita ka ng hindi naman totoo? Naawa ako doon sa isang pastor yata yan na may mga nangangalaga siya ng mga kabataan. Parang talagang nalungkot po, hindi siguro awa, sa bagay mapalad yan baguhin na natin. Nalulungkot tayo. Pero gagantihin din sila ng Diyos pagdating ng araw. Nalulungkot tayo kasi biro nyo, mga minamahal, ang lumalabas tuloy na salarin, o ang lumalabas na biktima, yung mga bata. Dahil sila daw ay may nagkwento na napalo ng ganito. Pero alam ba nila? Alam ba nila yung buong kwento kung bakit napalo? Alam ba nila? Nandoon ba sila? At pangalawa, ano ba yung purpose? Masama ba? Masama bang mamalo kung ang pagpapalo ay paraan ng disiplina o pagtutuwid sa kaparaanan ng Diyos? Ang nangyayari basta na lamang, ganito, masama pala yan, kukulong na yan. Sipin nyo, pinakain ng matagal na panahon mga kabataan, pinapag-aaral, inalagaan, kinuha sa mga kaliw, kinuha sa mga walang ina, walang magulang na nag-aruga, at sila ang nagsakripisyo ng kanilang sarili. Kung tutuusin, dapat pamilya na lang nila ang iniintindi. Pero hindi, ang iniintindi nila, yung mga walang sumasagip. Doon pa lamang, hindi masama yung puso na ganon. Dahil hindi magtitiis yun, hindi magtsatsaga kung walang malasakit yun. Tapos nabalitaan natin, yung mga nagsasabing napapalo, yung mga pasaway pala talagang mga bata. Kasi sa panahon natin ngayon,
Hindi kasi sanay ang mga batang mapalo. Kaya kita mo, marami talagang batang pasaway ngayon. Maraming mga batang pasaway. At yan, pag napalo, mga minamahal, ang namamalo, yun na yung masama. Yung pagpapasaway nila, yun ang hindi masama. Baligtad na talaga sa panahon ngayon. Mga kababayan, baligtad na ang nangyayari sa ating mundo. Yung nagdidisiplina, siya na yung mali. Pero yung dinidisiplina, yun na yung tama. Ano, sa tingin nyo mga kababayan? Diba? Maraming mga nagpaparatang, ganito, ganyan. Oh, kaya yan may aral na ikapo kasi mga matatakaw yan. Sino ka? Sino ka para magsalita ng ganyan? Nalalaman mo ba ang buong katotohanan? Para lang hangaan ng tao eh. Kung makapagsalita, akala mo talagang totoong totoo. Pero hindi naman talaga niya kilala. Hindi naman talaga nila kilala. Basta lang may masabi sila. Kung magsalita naman yung iba, general. Di ba? Di nyo ba napapansin? Ganyan ang mga sinungaling eh. Ganyan ang mga anak ng Diablo eh. General kung magsalita. Akala na lahat sila ganun. Di ba? Ang tawag dyan, mga minamahal, nagpaparatang, nagbibintang, na hindi naman totoo. Kaya maliwanag po sa panahon ngayon. Ano po? Pasinungalingan na lang baka sakaling makahikayat kayo ng mga tao. Hindi po sa pamamaraan ng pagsisinungaling ang panghikayat ng Diyos. Ang panghikayat ng Diyos na ang tao po ay lumayo sa kalikuan. Ang panghikayat ng Diyos sa tao ay upang ang tao ay matakot sa Diyos. Ano ang pagkatakot sa Diyos? Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ano po? Ano ang karunungan? Di ba? Ang taong marunong, hindi gagawa yan ng kung ano-anong mga kasamaan. Kaya ang galing sa Diyos na mga pastor, yung galing sa Panginoon, nagsasalita niya ng katotohanan. Hindi yan basta-basta buka ng bibig nang hindi naman niya sigurado na alam. Kaya mamuhay ayon sa Ebanghelyo, sa kanila ang pagpapatuloy nila, wala eh. Hindi na mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ba pwedeng magsinungaling? Sa Ebanghelyo ba pwedeng magparatang? Sa Ebanghelyo ba pwede mong sabihin na ganito, halimbawa, mayroong nag-akusa sa atin. Sabi sa atin, bakit daw tayo sa tao nagpapasakop? Yan. Sa tao daw tayo nagpapasakop. Sa ating mga puno. Yan. Sa ating mga puno na mga tao. Ayan. Yung mga ganyan, isang uring pagbibintang, parang sigurado siya, no? Siya ba'y nakakasama ko? Siya ba ay alam ba niya ang buhay ko? Alam ba niya yung puno ko? Nung tanungin ko, sabi mo, tinatanong ko sabi ko, kilala mo pala, sino yung puno ko? Hindi siya makasagot. Kung nakikinig ka ngayon, hindi siya makasagot. Sabi niya, tinutorture ko ba raw siya? Dahil, siyempre, hahanapan ko ng ebidensya yung kanyang mga sinasabi. Wala siyang masabi. Kaya, bakit? Alam ko namang bakit hindi niya masabi. Kasi, alam din niya sa sarili niyang nagsinungaling lang siya. Alam niya sa sarili niya, nagsinungaling lang siya. Ngayon, nung hanapan ko ng ebidensya, ayon. Sabi na, torture ba daw ang ginagawa ko? Hindi torture yun. Ang tawag doon, magbigay ka ng proof. Dapat may pakita mo yung ebidensya. Katunayan, na totoo ang sinasabi mo. Pag wala, ibig sabihin nun, ay nagsisinungaling ka. Pero alam niya sarili niya na talagang nagsinungaling siya, kaya hindi siya makasagot. Yon. Kaya sa ating buhay, hindi ganyan ang nabubuhay sa Ebanghelyo. Kahit nasabihin na nila sila yung totoo, hanggang salita lang po yon. Pero sa pamumuhay, mga minamahal, hindi nila kayang patunayan yan. Sa kanilang pamumuhay, hindi nila kayang patunayan yan. Sa bibig, patutunayan nila.
sa pamamagitan lang ka ng mga bunganga, sa kalang mga bibig. Pero pagdating sa pamumuhay, hindi na kayang patunayan yan. Bakit? Kitang-kita natin eh. Nakikita natin kung paano sila nabubuhay. Amen? Kasi una, nanggagaling din tayo sa ganyang mga samahan, mga relihiyon. Kaya kabisado din natin yung iba, yung style ng iba. Hindi naman lahat. May mga matitino naman Kabisado din natin yung mga iba na ganyan ang paraan, paratang. Ano po? Hindi ayon sa Ebanghelyo. Sabi nga nang narinig natin, di ko alam kung sino. Anong sabi? Ayon daw sa turo ni ganito, ay may kapatid daw si Kristo. Samantalang nakalagay daw sa Bible, bugtong na anak. Talaga naman po, grabe po, talagang mapangahas din yung salita na yun Bugtong siyang anak ni Maria. Yun ba yung sinasabing bugtong na anak? Hindi naman bugtong na anak ni Maria ang sinasabi doon sa aklat ng Juan Alam ko sa aklat ng Juan, yun yung nabasa siguro niya. Ano po? Kaya hindi siya naniniwala na si Kristo ay may mga kapatid. Ano po? Mga kapatid sa laman. Tinalakay din natin yan nakaraan. Ngayon, wala sa Ebanghelyo. Hindi yun ayon sa Ebanghelyo yung binanggit niya na walang kapatid si Kristo. Nag-iisa lang siyang anak ni Maria. Ano po? Yun ang kanilang pagkaalam. Kasi hindi naman sila talagang masiyasat pagdating sa banal na kasulatan. Pero tayo, kaya nating patunayan yan base sa Biblia na may mga kapatid si Kristo. Pero hindi lang ating topic ngayon. Ang ating topic ngayon ay sa pagpapatuloy ba, wala ka bang gagawin? Di ka ba susunod na sa utos? Hindi ka ba gagawa ng mabuti? Ang sabi rito, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyagan yung ingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. O, di ba? Yan po mga kapatid, mga minamahal natin mga kababayan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Yung binasa natin, Aklat ng Korinto 15, talatang 1. Yon. Anong sabi? Ang sabi rito, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Yun naman pala ligtas kayo. Ligtas na nga. Si Pablo rin lang may sabi doon sa aklat ng Efeso, siya rin yun. Ibig sabihin, meron pa siyang tinutukoy ditong iba. Ligtas kayo. Ito yung sa pagpapatuloy. Hindi ito yung pasimula. Ayun. Dapat maging malinaw sa atin. Bakit may tinutukoy pa siya na ligtas kayo? Di ba sabi niya ligtas na? Sa biyaya kayo na nga ligtas. Si Pablo may sabi. Bakit sabi niya rito? Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Tapos na narinig Narinig nila. Ipinangaral Hindi naman sabing ipapangaral pa lang. Yung salitang ipinangaral nila ay panghahawakan. Kumbaga, iingatan. Matyaga ninyong iingatan. Yan. Siya naman ninyong pananatilihan. Mananatili ka. Mananatili ka sa Ebanghelyo. Hindi yung kung ano-ano lang mga gagawin mo. Kung ano-ano lang mga naimbento mong aral. Kung ano naiimbento ng tao. Dami kasi mga invento. Tawag noon? Inventador. Ano tawag doon? Mga inventador na mga tao pagdating sa mga aral na hindi naman sa Ebanghelyo. Diba? Mga minamahal. Meron pa nga, hindi naman sinasabi sa banal na kasulatan kasi, pagpatay na po ang tao, pinagbabawal po ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang bayan.
na sasangguni ka sa isang patay. Ay sa ibang mga samahan dyan, sa ibang mga relihiyon o grupo na nagsasabing sila daw itinayong iglesia. Ano po? Sabi nila ay mayroon daw sa Bible. Alam ko naman yung binanggit nilang nasa Bible baka yung nasa Apokalipsis, yung sinasabing yung 4 na matatanda, bakit daw sila ay nagpadasal sa mga santo. Hindi naman niya sinasabing nagdasal sila sa santo ayaw nilang tanggapin yan Ano po, ang ginamit nila ay salitang dasal. Ang sa Biblia kasi panalangin Hindi naman daw sila nagdasal sa santo, kundi sila ay nagpadasal sa santo. Doon sila humihingi, doon sila na parang request yung kanila sa mga santo. Kaso lang yung mga santong sinabi na yung mga patay. Ayan, kaya nga mayroon silang mga larawan ni ganito, ni Señor San Pedro, na kinikilala naman nilang papa daw ng iglesia. Saan naman yung mabasa sa Biblia na si Pedro ang papa sa iglesia na itinayo ng Panginoon? Yan hindi ebanghelyo Saan kailan nabasa? Hindi mababasa sa Bible yon. Alam niyo kung bakit? Kasi sila lang po yung nag-claim. Sila lang po yung nagsabi o nagpahayag na si Pedro ay ang kauna-unahang papa sa Roma. Papa daw sa iglesyang itinayo ng Panginoon na ang tawag daw ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sinong Pedro na sinabi nilang naging papa? Yan ang hindi katotohanan Kwento, pero hindi katotohanan yan. Bakit? Sabi, si Pedro daw ang naglihans kay Linos. Ano po? At saka may sinama pa, dinawit pa si Pablo. Si Pedro daw si Pablo. Tapos, ang talagang kiniklaim nila si Pedro. Kasi, paano naman kasi pag hindi nila gagamitin si Pedro, wala silang talatang magagamit. Kasi, doon sa aklat ng Matthew 16:18, kasama si Pedro doon. Kaya para na rin mayroon silang magagamit na talata, si Pedro. Kaso lang, pagkakamali nila, hindi naman nagpatawag si Pedrong papa. Ano po? Sila ang tumawag, pero hindi nagpatawag si Pedro. Ngayon, sila nagsabi na si Pedro ang kauna-unahang Santo Papa sa Roman Catholic. Pero wala namang alam si Pedro doon. Bakit? Anong alam ni Pedro? Pinatay sila nung Nero ba yon? Yun ang mga nagpapatay ng mga apostolis nung sa panahon na yun Pedro. Sa panahon nila Nero, wala pa namang Roman Catholic. Pag nandun ang Roman Catholic, kung talagang nandun sila, baka kasama rin lang pinatay. Hindi pa yun, wala pa nang ganun sa panahon. Matagal nang patay si Pedro. Pero sa kasaysayan, pinagdugtong-dugtong yan. Pero suriin niyo po. Kasi sa aking pagsisiyasat, talaga pong hindi si Pedro ang naglihans kay Linos. Bakit? Kaluluwa siguro. Hindi ko alam. Espiritu siguro ni Pedro. Pero hindi rin po. Kasi hindi po ganon. Dahil ang isang tao pag namatay, ang kaluluwa, may pinagdadalhan yan. So, tuloy tayo sa Ebanghelyo. Yan, ang daming mga sa salitang Bisaya, mga bakak na patutuo. Mga sinungaling na pagpapatunay. Hindi naman sa Biblia patutunayan. Alam nyo mga kababayan, ingat kayo diyan kasi yung Biblia gagamitin bilang patunay. Pero yung Biblia, hindi umaayon sa kanila. Bakit kaya? Yung talata, pag binasa nyo, yung binabanggit lang talata, may yung pagkumpisal sa pari, may talata silang ginamit, yung panalangin sa mga santo, may talata. Pero pag binasa nyo, bakit kaya hindi tumutugma? Bakit ang layo-layo? Hindi talagang
sumusunod o umaayon sa kanilang mga pinagsasabi. Kasi ang tawag noon, mga minamahal, ay pag binasa nyo, talagang layo po, napakalayo. Lalo na kung ang gagamitin yung salin ay yung malapit sa, ay malapit doon sa original na Griego sa Bagong Tipan at saka sa Hebreo sa Lumang Tipan, Aramaiko. Pag ginamit yung Bible, wala yung mga binabanggit nila doon. Wala. Sila lang po ang may pakanan yan. Sila lang may sabi. Ganon din po sa ibang mga nangangaral. Hindi naman natin doon nakafocus tayo. Marami akong naririnig na mga pangangaral na kung ano-ano. May narinig pa ako doon sa kwento, doon sa panahon nila Adan at Eva, yung ahas. Iba ang kwento. Hindi naman yun ebanghelyo. Hindi naman yun, kumbaga, sa panahon ngayon, pinalalagay nila yan ay ebanghelyo. Hindi po yan mga ebanghelyo. Turo lang po yan ng mga tao. Ay mag-ingat po tayo diyan. Tuloy. Ligtas kayo. Umatyagan yung ingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Maliban na kayo magsasampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Tuloy natin. Dito po sa aklat ng unang sa ikalawang Tesalonika na po. Sa ikalawang Tesalonika 2:15. Basahin po natin. Tapos po sa inyo pong mga nakikinig. At sana po ay may mapupulot din po kayo kahit papaano. 2:15 ng ikalawang Tesalonika. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y pakatibay. O, ayan ha. Bakit kailangan paalalahanan? Kayo'y pakatibay. Ligtas na eh. O, sabi ng iba, hindi na kailangan yan, Brad. Hindi na kailangan sumunod sa utos. Ligtas na eh. Hindi kailangan gumawa ng mabuti. Ligtas na eh. Yung isang nakausap natin, pastura pa yata yun eh. Hindi na raw kailangan sumunod sa utos. Hindi na raw kailangan ng utos. Anong ginagawa niya ngayon? Ano po? Anong ginagawa niya ngayon kung hindi na siya sumusunod sa utos? Ayan. Kung mong sabihin, natulog lang siya maghapon. Ano po, mga kababayan? Baka natulog lang siya buong panahon. Simulang maligtas siya o simulang tanggapin niya yung kaligtasang sinasabi niya, biyaya ng Diyos, pagkatapos natulog na lang siya habang naghihintay sa Panginoon. Wala siyang ginawa. Yan. Diyan kayo mga minamahal nagkakamali. Bakit ang sabi rito? Basahin natin. Ang 2:15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay. O, magpakatibay daw eh. Bakit kailangan magpakatibay? Siyempre, para ikaw ay makatagal. Ikaw ay makapagpatuloy. Kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Ang linaw-linaw ng paalala. Ang linaw-linaw po mga kababayan eh. Hindi sinasabing matulog ka na lang. Hindi sinasabing pakukuya-kuy-kuya-kuy ka na lang. Ano bang gusto mo sa buhay? Gawin mo na, ligtas ka na eh. Ganun ba yon? Panghawakan, pananatilihan. Tingnan nyo. Magpakatibay. Bakit kailangan pang mga paalala na yan? Ligtas na eh, sabi nila. Tuloy. Nang sabi, ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Tingnan nyo.
Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ayon. Tingnan nyo ha. Meron. Wala ba? Meron. Pag sinabi lang wala, dapat totoong wala. Ano po? Pero, ang nakapagtataka, yung sinasabi lang wala, ay meron. Ay hindi pala yung sinabi ng Panginoon. Ang inyong oo ay maging oo. Ang inyong hindi ay magiging hindi. Ibig sabihin nun, patutunayan ang oo talagang oo yan, hindi yung hindi. At yung hindi talagang hindi yung oo. Pag sinabi mong wala, totoong wala. Pag sinabing mayroon, totoong meron. Di ba? Ang linaw eh. Ang linaw-linaw. Mga kababayan. Panghawakan. Alin? Yung aral na itinuro. O. Anong gagawin? Anong gagawin? Magpakatibay. Magpakatibay. At sabi nga rito, aliwin. Walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso. O, saan maaaliw? Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo. Saan? Sa bawat masasamang gawa. Hindi ganon. Sa bawat mabubuting gawa. Yun yung sinabi natin. Hindi lang puro simula. Sa pagpapatuloy, anong gagawin? Gagawa ka. Mabuting gawa. Susunod ka sa utos. Ngayon, pag hindi ka sumunod sa utos, ay dahil sa iniisip mo'y naligtas ka na, tanong ko sa inyo, pag hindi ka sumunod sa utos, pag naratnan ka ng Panginoon, ligtas ka ba? Yun ang madaling, mas maganda na tanong. Pag hindi ka sumunod sa utos, at naratnan ka ng Panginoon, ligtas ka ba? Maraming ganyan eh. Maraming ganyan. Mali ang pangunawa. Hindi na kailangan ng mabuting gawa. Hindi na kailangan sumunod sa utos. Sumunod sa utos para lang maligtas. Kasi nakalagay sa Galacia, ganito nakalagay sa Roma. Kung ano mga binibigay na talata. Ito ang tanong. Pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, at maratnan ka ng Panginoon, ligtas ka ba? Basahin natin, mga kababayan, sa talatang 12. Aklat ng, binasa natin yung pahayagan, nakaraan. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal at ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Tingnan nyo pagtitiyaga ng mga banal at ng mga nagsisitupad ng utos ng Diyos. Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at sumampalataya at pananampalataya kay Jesus. Tingnan nyo, magkakambal. Pananampalataya at mayroong nang nakalagay dito, pagtupad. Yan po yung sinasabi rito na tiyaga, pagtitiyaga. Kaya pag nagtiyaga ka, tutupad ka. Anong sabi? Matyaga ninyong ingatan ng Ebanghelyo. Paano ba daw matyaga? Tutuparin. Mayroon bang tiyaga na hindi ka nagagawa? Wala, hindi ka nagtatyaga doon. Kaya pananampalataya, pagsamahin yan. Pananampalataya at pagtupad. Yan. Hindi pwedeng puro pananampalataya sa pagpapatuloy, puro pananampalataya pero walang ginagawa.
Yun ang sabi, ano po, mga minamahal. Tingnan nyo, pareho, nanampalataya, pareho rin tumupad. Sana sinabi na lang dito, at narito ang wawalang sikap ng mga banal, ng mga nagsisisuway, ng mga utos ng Diyos. Hindi bali, nananampalataya naman kay Jesus. Ganun ba yon? Mga minamahal, ano po, balintuna, no? Taliwas talaga. Taliwas talaga. Pananaw ng ibang, wala sa ebanghelyo yung hindi na kailangan ng gawa. Sabi nga, pananatilihan mo yung ebanghelyo. Tinanggap ba nila talaga ang ebanghelyo? Tinanggap ba talaga nila ang aral na nagmumula sa Panginoong Hesukristo? Anong ebanghelyo yun? Anong ebanghelyo yung kanilang tinanggap? Ano po? Ebanghelyo ba talaga yung yung gagamitan mo sa ngalan ng Ama pag nagsa-sign of the cross ka? Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Ebanghelyo ba yon? Nasaan yun sa ebanghelyo na pag nag-sign of the cross ka, gagamitan mo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? At saan naman sa ebanghelyo yon na ang magpapalayas ng demonyo ay ang krus, ang Santo Rosario? Grabe itong mga paniniwala ng mga ito. Saan kayo napulot ng mga aral na yan? Baka sa dyaryo hindi rin mabasa yan eh. Gagamit ng talata sa Biblia, basahin nyo yung mga talatang ginamit nila. Hindi talaga, mga minamahal, kasang-ayon. Binabaluktot nila yung Biblia, gagawa sila ng sarili nilang salin para lang mapatunayan. Ano po? Gagawa sila ng sarili nilang Biblia pag nagtagal. Tapos yung sarili ng Biblia, yun ang palalabasin na yun ang totoo. Tapos yung ibang Biblia, mali na. Yan. Kasi hindi yan Biblia ng Katoliko, mali na yan. Baka di kayo darating ang panahon na ganyan. Saan sa ebanghelyo na binyagan mo yung mga sanggol? At yung binyag na sinasabi sa parasanggol ay kapareho nung bautismo. Ang layo po, mga babayan. Ang layo. Sabi sa hula, ay ipagbabawal ang pag-aasawa. Ano po? Hindi ko lang alam kung may relihiyon na ngayon, masamahan na ngayon nagbabawal ng pag-aasawa. Sa panahon ngayon, magaganap yun dahil sabi At kung may kaganapan yan sa panahon ngayon, sila yon. Sino yon? Yung mga may turong ganyan, sila yung kaganapan. Kaya mga kababayan, ngayon, tuloy tayo doon sa ating topic tungkol sa pagpapatuloy nating buhay sa araw-araw. Dito po sa aklat ng Ikalawang Juan, 1:8, ito babasahin po natin. Kaya hindi pwede matapos bautismuhan, hindi susunod. Matapos bautismuhan, kung talagang nagsisi, sumampalataya, nagbalik loob sa Panginoon. Yung iba, kaya lang nagpabautismo for membership. Hindi dahil sumang-ayon doon sa aral at natuto at tinanggap ang katotohanan. Hindi. Ang kanila daw bautismo ay membership lang pala. Hindi para sa kanilang relihiyon. Hindi para sa kaligtasan. Kaya mayroon silang mga ID, ito, bautisado, membro na ito namin, membro na ginito, membro na ito. Pero, hindi ganyan ang layunin dapat, na para kaya ka nagpabautismo, ganito, ganyan, para ikaw ay makasali sa, ikaw ay magkaroon ng posisyon, choir ba, manunugtog ba, o isang ganito, kaya ka nagpabautismo.
Yung kaya gusto lang ang posisyon, gusto ang may posisyon sa music ministry, may posisyon sa tawag niyan kung saan. Kaya nagpapabautismo. Hindi. Anong layunin ng pagpapabautismo? Dahil nakarinig ka ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ka nagpabautismo. Nakarinig ka ng pangangaral at ikaw ay nagsisi sa kasalanan na iyong nagawa. Nagbalik loob ka sa Panginoon. Tapos magpapatuloy ka. Sa iyong pagpapatuloy, sumunod ka sa utos ng Diyos. Sumunod ka. Panghawakan mo yung Ebanghelyo. Hindi pwedeng nagpabautismo ka, pagkatapos mong magpabautismo, ay hindi ka rin pala susunod sa utos ng Diyos. Anong klaseng pagpabautismo yan? Diba? Hindi ka naman pala susunod at hindi ka magpapatuloy. Hindi ka pareho lang din ng mga hindi na bautismuhan kung tutuusin. Dahil hindi ka rin naman pala magpapatuloy. So sinayang mo lang yung biyaya ng Diyos. Sinayang mo lang yung pagpapatawad ng Diyos. Dahil anong ginawa pagkatapos? Hindi rin naman pala sumunod. Anong sabi? 2 talata po ay ikalawang Juan, 1 talata po ay sa 8. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yan. Wala kasing yung iba ay hindi man lang nila inaalintana yung sikap nung nagbabahagi sa kanila. Nakaaliwan na sa kanila yung ibahagi ang salita ng Panginoon. Wala man lang sa kanila yon. Baliwala lang sa kanila yon. Pero anong sabi? Huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Lubos na kagantihan. Sa madaling salita, bakit kailangan lubos na kagantihan? Pag iwala mo yon, hindi mangyayari yung lubos na kagantihan. Ganun lang po kasimple yan. Huwag daw iwala. Para daw, anong sabi? Bakit kailangan hindi maiwala? Para daw, ang sabi rito, tanggapin ang isang lubos na kagantihan. Naintindihan ba ito ng mga nagbabasa? Na kailangan huwag maiwala. Bakit daw huwag maiwala? Para tanggapin ang lubos na kagantihan. So sa madaling salita, hindi mo matatanggap yun. Bagaman, nagsimula kang ganon, pero sa pagpapatuloy, tumalilis ka. Sa pagpapatuloy, hindi ka nagiging matyaga. Sa pagpapatuloy, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Sa pagpapatuloy, hindi ka nang hahawak sa turo ng Panginoon. Hindi ka nang hahawak, hindi ka nagpapatuloy. Hindi mo iniingatan ang turo, hindi mo iniingatang matibay ang salitang sa inyo'y ipinangaral. Hindi pinanghawakan ang Ebanghelyo. Ibig sabihin nun, ay hindi rin pala matanggap ang lubos na kagantihan. Sayang. Nagsimula ka lang rin, hindi mo rin tatapusin. Sabi nga, sa banal na kasulatan, sabi nga ng Panginoon, sino ngang ibig magtayo ng isang muog, hindi bagas siya. Uupo muna upang tatayahin niya kung mayroon siyang tapos, mayroon siyang pangpatapos. Baka tayo ka lang ng bahay, pero wala ka palang pangtapos. Tapos ang laki pa ng kasamo sa simula. Ang kasamo, ang laki-lakit, ang lawak-lawak. Yung pala, wala ka rin man palang pangtapos. Kaya daw ang isang magtatayo, kailangan uupo muna at tatayahin.
kung meron siyang pangtapos. Ganyan po ba? Sa isang mananampalataya, sa isang nagsimula, hindi puro simula lang. Kailangan isipin mo na ang iyong pagsunod, ang iyong gagawin ay hanggang sa wakas. Kailan man ito, wakas man ang iyong kamatayan o wakas man ito ng mundo, dahil darating na ang Panginoon, dapat isipin mo na nandoon ka. Ano po? Nandoon ka sa puntong yon. Kasi kung hindi mo isipin yon, mawawala yung sikap mo. Kaya yung pag-asa natin hanggang sa katapusan. Yung pag-asa natin, hindi lang hanggang bukas. Yung pananampalataya natin, hindi lang para bukas, sunod na linggo, sunod na, pagkatapos wala na, hindi ka na magpapatuloy. Hindi mo matatanggap ang lubos na kagantihan pagka ganyan. Sapagkat, huwag ang wika ninyong iwala. Yung salitang huwag iwala, ay kailangan mong manatili. O di ba yung kaligtasan, sabi nila, hindi daw mawawala? Ngayon, bakit kailangan utusan tayong huwag iwala? Ibig sabihin, naiwawala yun ng tao. Naiwawala sa kanyang katauhan. Pero hindi ibig sabihin, wala ng kaligtasan. Wala na bang kaligtasan? Nandyan lang ang kaligtasan, pero sa iyo wala na. Maaring sa iba na lang. Pwedeng mangyari yun mga minamahal. Kaya yun po ang ito pa, hanggang wakas po ba? Sa panahon nga lang natin ngayon kita nyo po ang diablo. Talagang masugid ang diablo para tayo ay tibagin. Masugid ang diablo para tayo ay patigilin. Nandyan yung alokin ka ng trabaho, alokin ka ng magandang posisyon, alokin ka ng kung ano-anong mga bagay dito sa mundo. Masugid ang diablong magbabantay sa iyo. Talagang hindi siya papayag. Lalo kung mahina ka pa lang at kasi simula mo pa lang, talagang sasakmalin ka na. Alam ng diablo madali kang sakmalin kasi mahina ka pa lang, bago ka pa lang. Kaya mag-ingat na. Dapat lagi kang nakadikit sa mga kumbaga, mga veterano. Papaano yon? Kung humiwalay ka pa at talagang, alam mo na. Sabi rito sa Pahayag 12, talatang 17, ganito ang sabi. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Tingnan niyo mga minamahal natin. Ang liwanag, napakalinaw dito. Nagalit. Kanino nagalit ang dragon? Sa babae. At kanino pa? Di doon sa binhi na nalabi. Kaya pagka kayo ay totoo na nagpapaka-Diyos, galit sa inyo ang diablo. Amen. Kaya nga ako, kita niyo po mga minamahal, nung ako po ay kasapi pa sa isang relihiyon, wala naman nagagalit sa aking mga mga kamag-anak, wala nagagalit sa aking mga Pero nung umalis ako sa ganong relihiyon, galit sila sa akin. Paiba-ibaw daw ako ng pugad. Galit, hindi na ako kinakausap, hindi na ako iniimikan pag ako'y dumadalaw. Pansin ko nung ako'y bago pa sa pananampalataya. Dami akong naririnig na mga salita na galit sila. Paiba-iba daw ako ng pugad, parang daw manok, kung ano mga sinasabi. Tapos pansin ko, hindi naman ako nagalit sa kanila, hindi naman ako pero pansin ko sa kanila, galit sila sa akin. Hindi na ako kinakausap ng yung bang minsan ay dumalaw ako sa aming lugar. Nung ako'y parating pa lang, ay pansin ko na agad yung approach nila, Puro pamimiluso po na at ganito. Ganyan po, Ba't sila kaya? Hindi lang po yan. Kahit po sinong tao,
Kahit yung mga mga nakakasama natin o mga sino mang nakakabarkada mo noon, yan po ay magagalit sa iyo yan. Lalayo sa iyo o kaya madaming mga salitang gagawin yan sa iyo, sasabihin. Tingnan niyo mga minamahal. Lalayuan ka ng mga nagiging yung dati mong mga kasama, lalayuan ka ng mga kapitbahay o kaya lalayuan ka ng mga kamag-anak mo. Ganyan sila nagagalit. Yan. Okay lang po yan. Pero tayo naman, hindi man tayo galit sa kanila. Ang ating pagpapahayag, pag nagpapahayag tayo, hindi galit yan. Pag-ibig yan. Kasi yung pag-ibig ng Panginoon ay para ang ipaalam sa tao ang mga bagay na dapat nilang malaman. Yun ay pag-ibig sa Panginoon. Pag-ibig yan ng Diyos. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi. Sino yung nalabi? Yung nalabi, hindi po yun halo-halo. Hindi po yung nalabi halo-halo. Ano ba yung halo-halo? Diba? Pangkalahatan. Hindi po yun ang nalabi. Hindi rin po ang pangkalahatan, ibig sabihin nun ay yung sinasabing ang tawag ng pangkalahatan, yun, pangkalahatan nga, universal. Nasa ibang wika ay Catholic, universal o pangkalahatan. Hindi po yun ang nalabi. Ang nalabi na binabanggit dito, na doon galit ang dragon, tingnan niyo mga minamahal, at binabaka ng dragon, siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Salamat sa Diyos. Yung oras nga lang po natin, mga minamahal, tinatansilan po natin kasi mahirap po maghaba-habaan po natin. Susunod na pagkakataon, baka tuloy pa rin po natin ito. Umasa lang din po tayo sa Panginoon na sana ay maraming magtiyaga at makinig. At sa punto pong ito, ang aking dalangin sa Panginoon, kayo po ay gabayan at tulungan para magsuri. At huwag po tayo maging ma-pride masyado at maging fanatic sa mga reliyon. Nariyan po, maraming nangangaral. Marami po dyan sa social media, sa Facebook page. Pakinggan niyo po sila. Pakinggan niyo rin po kami. At malaya naman po kayo. Nasa inyo naman po yung mga cellphone niyo. Wala namang magbabawal sa inyo yan. Pero kung makinig po kayo, maging matalino po kayong tagapakinig. Yun lang po ating hiling. Sana'y gabayan kayo ng Panginoon. At sana malaman niyo ang katotohanan. At hindi puro pairalin natin yung mga pride natin. Wala pong kwenta yan. Nawa ang Diyos ay magbukas ng ating mga kaisipan, puso, at harinawa ay mangyari sa ating mga buhay, sa inyong mga buhay, mangyari na kayo po'y iligtas ng Panginoon o mailigtas ng Panginoon mula sa lahat ng kapahamakan. Pagpalaan niyo at ingatan nating Panginoon.